Gusto ko na mamatay. Gusto ko na makasama si Mama, ang aking mga lolo, si Matya. Para ano pa mabuhay sa mundo kung wala namang nagmamahal sa akin? Mahal ka ng Diyos at ang mga taong tumutulong sa'yo na sa pagkakaalam ko'y marami. No. Ang Diyos ay iniwan na rin ako. Wala na siya. Meron ka pang Diyos at narito ako. Hindi ako titigil sa pagtulong sa'yo. Pangako. At lalo ngayon nalaman ko ikaw ay nagdadalang tao. Hindi ako hihinto sa pagtulong. Diyos mio, ang pangalan niya ay Marimar. Nakasulat ang pangalan ng pamangkin ko at address. At nakalagay dito, ang pangalan ng iyong ama ay Gustavo Aldama? Magandang umaga. Magandang umaga, senyorita. Kumusta na pakiramdam mo? Mabuti, salamat. Dinalang kitang almusal. Pero kayo? Anong diferensya? Pero isang katulong lang po ako dito, di ba? At kayo pa, senyorita, ang nag-aasikaso sa akin, hindi yata tama. Huwag mo isipin yon. Pero, senyorita Esperanza... Por favor, mag-almusal ka na. Ay, salamat. Tawagin mo akong Auntie Esperanza, kagaya ng tawag sa akin ni Gustavo. Pangako. Hindi ko pababayaan si Belia. Belia. Si Marimar, malapit na siya maging milyonarya. Napakaganda mo. Salamat, senyor. At hindi pa po ako tapos sa pag-aaral? Malapit nang matapos, Belia. Ayaw kong mabigo kayo sa akin ngayong gabi. Alam kong hindi ako mabibigo. Pwede na tayong umalis kung gusto niyo. Bueno, halika na. Balita ko, ang mga babae sa ballet, puro magaganda raw. Ang mga dancers ay masyadong class para sa'yo, Arturo. Napansin niyo ba ang halaga ng ticket? Sobra yatang mahal.
Oo, tsak na magandang palabas. Tingnan niyo mga tao. Lahat sila ay may mga sinasabi talaga. At ano naman ang ibig sabihin niyan kung ganun? Ano masasabi mo? Kung ganyan klaseng mga tao naman ang makakasalamuha mo, ha? Talagang wala ka sa sarili mo. Eh, ikaw masyado kang kuripot. Arturo, sinabi ko naman sa'yo, tapos na ako sa kalokohang yan. Huwag mong kalimutan na may isang dilag na naghihintay sa akin sa isang kubo. At tutuparin ko ang aking pangako sa kanya, babalkan ko siya. Alam ko, Sensero de Assisi. Pero may karapatan ka pa rin magsaya, ano? Tayo na, bumili na tayong ticket. Ayoko, malaking pera din niya, kayo na lang. Uuwi na lang ako sa bahay. Utang na loob, huwag ka naman kuripot. Pambira ka naman, oh. Sagot ko ang kalahati. Tayo na. No, pare, no. Kalimutan niyo na yan. Eh, paano ako? Iwan niyo ako mag-isa? Dali na. Akin na lang pera mo. Akin na nasabi ang pera mo, eh. O, eto. Oh, kalahati lang ito, ha? Wala akong magagawa sa inyo dahil kawawa naman ako pagkatapos. Halika na. Sama mo na ako ng ticket. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Wala kang dapat alalahanin. Dali na palang kumuha ng ticket, eh. O, ito sa'yo, Richard. O, ito na ticket, oh. Masdan mo mga elegante babae. Ang walang hiya. Anong sinabi mo? Ang sabi ko puno ng karaangyan ng teatro. At ako, nandito rin ako nakabihis na parang isang babaeng marangya. Tingnan mo, kamukhang kamukha siya ni Marimar. Seryo, please, tumigil ka. Pagmasdan mo siyang mabuti. O, di ba? Oo nga. Maring magkamukha nga sila. Pero magkaiba pa rin, eh. Para silang Chok at saka Anchis. Sino kaya ang babaeng yan, Arturo? Hindi naman siguro yung taga-aplaya. Ano ba na pag-usapan niyo? Hindi sa wala akong tiwala kay Don Gustavo. Pero magpupursige ako na magtrabaho para matumbasan ang lahat ng binibigay niyo. Kailangan kong gawin yon. Sige, Iha. Bahala ka. Utang ko ang lahat kay Don Gustavo. Talagang natutuwa siya. Nagbigay pa siya ng mahabang oras para ako'y turuan. Kumuha pa siya ng mga maestro. Kaya desidido ako matuto bilang pasasalamat. Ibang-iba ka na ngayon. Iba ka na kung magsalita. Ay, edukada ka na, no? Senyora Josepina. Ako ito, Senyora Josepina. Gusto ko kayo makausap. Si Sergio. Yung football player na nakatira doon sa kabilang kali. Hali, pakilala kita. Dali. Ayoko, Don Jose. Ayoko. Bakit, Mami? Ayoko po. Ayoko makita ang lalaking yun. Ayoko. Senyora Josepina. Ay, naku. Sadali lang. Hintay. Ano ka ba? Bakit, ha? Ano ba ang problema? Napakagwapo niya. Simpatiko. Ano ba ang problema mo, Iha? Bakit ayaw mo? Wala lang sa tiyempo, Doña Josefina. Wala akong gana makapagkilala kahit kanino. Ay, Pakiusap po. Pwede pa, sa ibang pagkakataon na lamang. ay nabanggit na kita sa kanya. Hindi ko naman pipilitin ang isang taong ayaw makipagkita. Sandali lang, ha? Huwag mo sabihin, nandito ako. Alam niyo na, baka pilitin niya makipagkilala. Ay, naku, bata ka. Sige, sige, hayaan mo. No. Hindi pa ito natatamang panahon para tuluyan tayo magkaharap. Bakit hindi mo buksan ang iyong kahon? Kunin mo ang papel na may pangalan at address ng iyong ama. Gawin mo, Iha. At siguradong magugulat ka.
Basahin mo. Pero, Oo, iha. Ang pamangkin kong si Gustavo Aldama. Ang siyang iyong ama. Diyos mio. Siya. Ang aking papa. Pero paano nangyari na ang tadhana mismo ang naghatid sa akin sa kanyang bahay? Talagang ang buhay ay mahiwag at punong-puno ng mga sorpresa, iha. Ako? Ang anak ni Don Gustavo Aldama? Tia Esperanza, ano itong club sa Valle Encantado? Isa sa mga negosyo ni Gustavo. Pero ano yon? Gusto ko malaman. Yan ay club na pag-aari ni Gustavo sa Valle Encantado na milyones ang kanyang naipuhunan. Si Gustavo ay may kasosyo sa kanyang negosyo. Naninanakawan siya. Ha, parang ganon. Pero malaki ang pagtitiwala sa kanya ni Gustavo. Tia Esperanza, pwede kaya akong pumunta roon at alamin ang nangyayari sa club? Good evening. Good evening. Anong may paglilingkod ko? Pakibasa mo lang. Gusto kong sabihin na bilang representatibo ni Senyor Aldama, makikialam ako sa ilang mga bagay. Katulad ng... Tulad ng mga bagay na nakakaperwisyo sa club. Ibig mong sabihin ikaw ay kasosyo? Sabihin natin ganun na nga. At bilang panimula, gusto kong sabihin na napag-alaman kong ang club ay malaki naman ang kita. Mali ang mga impormasyong iyong natanggap. Katunayan ito'y nalulugi. Pero umaasa kaming aangat pa ito. Gusto mong makita ang lugar? Wala na akong ibang gusto pa. Ang senyorita ay may sulat na nagbibigay sa kanya ng karapatan. Si Gustavo ang sinabi niyang may gusto at malaki ang kumpiyansa sa kanya. Magandang gabi. Sana magustuhan mo dito. At sana ay magkasundo tayo sa ating mga gawa. Aba, syempre. Narito na mga putbolista. Halika, ipapakilala kita. Gusto mo? Siya na naman. Halika, pakikilala No, kita. salamat. Sa ibang pagkakataon na lang. Sa ngayon gusto ko si Senyor Duarte ay ipasyal ako sa club. Yes, with pleasure. Magandang gabi at welcome sa Valle Encantado. Sandali. Pero, sino ba yung babaeng kausap mo kanina doon? To the most beautiful woman that my eyes have set upon, Rodolfo Sanquenes. Alam mo, Angelica, palagay ko'y dapat matigil lang pagsisinungaling natin ito. Ay, pwede ba wag kang magmadali? Gusto ni Sergio itatayo ko ng bahay. Hindi rin siya mapalagay sa kaiisip sa aba nitong kalagayan kay Marimar. Itutuloy ba niyang diborsyo? Wala siyang nabanggit. Baka ayaw niyang madiborsyo. Mukha yatang mahal pa niya si Marimar. Ay, ay, ay. Nag-iisa ka ba? Sa ngayon, oo. Pwede ba kitang samahan? Alam mo naman siguro kung bakit nagpupunta ako rito, hindi ba? More or less? Kung ganon. Alam mo na wala akong panahon para sa mga manlalaro. Naaawa ako sa'yo, Bella.
Huwag mong sabihin. At bakit? Napaka-materialistic mo. Ay, yun ay isang hamak na pagtingin mo lamang. Ang katunayan, hindi mo ko kilala. Masasabi kong kilala ko ang mga babae. Talaga? Marami kang eksperyensya? Siguro hindi kasing dami ng iyong mga karanasan sa mga lalaki. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Darating tayo sa oras. Oo, sana nga. Matagal pa naman ang petsa na ibinigay ng doktor. Nagbago na nga ako. Ano kaya masasabi ng Angelica sa akin? At si Sergio, hindi pa rin niya napapansin na ako ito. Balang araw, pagbabayaran niyo ang lahat ng kalupitan niyo. Oo. Darating ang araw na mabibili ko ang inyong hasyenda. At itataboy ko kayo sa kalye tulad ng ginawa niyo. Naku, senyor. Ako pa yata ang matataranta kaysa doon sa mga anak. Ay, Diyos ko. Sana mairaos ang lahat. Ay, nagsilang na siya! Nagsilang na siya! Anong anak niya, miss? Lalaki po, senyor. Isang gwapong lalaki. Lalaki. Good afternoon. Ikaw? Ako nga, Angelica. Naparito ako para dalawin ang aking kapatid at dalawin si Marimar. Ano nangyari sa'yo? Para kayo nakakita ng multo, ah. Este, hindi ka namin inaasahan. Hindi mo sinabing darating ka. Alam mo, napakaganda mo. You look remarkable, fascinating. Salamat. Nagusto mo ba ang bagong bahay? Ay, oo. Maliit lang ito. Tamang-tama na sa akin pangangailangan. Maaari ba naman kitang dalawin doon? Sa bago mong bahay? I'm sorry, Senyor Sangelis. Pasensya na kayo, pero ayaw kong pagsamahin ng buhay ko sa trabaho at ang buhay kong pribado. Alam mo, kapag meron ako nagustuhan, pipilitin kong makuha. Kas mo ko dyan, ano pa bang mahalaga? Siyempre, dangal at dignidad. Basta ngayon din ako doon. Kung meron kang dangal at dignidad, wag mo yung sirain dahil lang sa babaeng katulad ko. Diyos ko, ano nangyari dito? Hello? Kumusta ka, Abelia? Ikaw? Mukhang hindi ka nasyahan. Wala akong ibig sabihin ganyan. Iimbitahin sana kita mag-dinner. Ay, Senyor Sangelis. Wala nang pero-pero. Susunduin ka dyan ng aking driver. At magsasalo tayo ng hapunan at gusto kong isuot mo ang magandang diamante at emerald na sing-sing sa palagay ko'y natanggap ko na. Ano nangyari, Papa? Kinalulungkot ko. Hindi yun maiiwasan. Naiwasan na ano? May nangyari pa kay Marimar, ano? Namatay ba siya? Yan ba ang nangyari? Namatay si Marimar? No, Sergio. Hindi namatay. Kung ganon, Namatay ang kanyang lolo't lola. ang kanyang lolo't lola? Silang dalawa? Hindi sila nakaligtas. Sa palagay ko'y may himbing ang kanilang pagkakatulog. Wala na silang panahon para lumikas. Diyos ko. At ang nakita ko pala yung mga abo na lamang na matatanda. At naiwan si Marimar na nag-iisa. Seryo, walang may makapagpigil sa nangyari. Nasaan si Marimar? Bakit hindi ka magsalita, Papa? Nasaan siya? Nasaan siya? Si Marimar ay umalis ng San Martin de la Costa para sa kanyang ikabubuti. Umalis siya? Wala na siya. Saan pumunta si Marimar, Papa? Walang may nakakaalam, Iho. Doon sa Mexico. Hindi namin alam, Iho. Walang nakakaalam. Tapos na sa atin ang lahat. Kalimutan mo na ako at kukuha kong diborsyo. Nasunog ang inyong kubo. Namatay na ang iyong lola at lolo. Wala na sila. Walang dahilan para maawa ako sa ipapataw kong parusa. Magiganti sa kanila. Sa kanilang pang-abuso
tatahimik hanggat hindi sila nagpabayad sa buhay ng aking mga lolo. Nakita na naman tayo. At sa palagay ko maraming beses pa. Sa tingin ko, marami kaya tang libreng panahon. Pumupunta lang ako dito kapag walang practice at walang laro. Bakit madalang ka pumunta dito? Hindi ko na kailangan sagutin ang tanong mong yan. Belia, bakit ba masyado kang suplada? Yan ang aking karakter. Ah, ganun. Marahil yan ang dahilan kung bakit Alin? naaalala ko si... isang love story. Na nangyari sa'yo? Oo. Kung ganon, siguradong hindi istorya ng pag-ibig, kundi ng kasinungalingan at pagkukunwari. Bakit iniinsulto mo ako ng ganyan? Ano ba ang nagawa ko? At saka anong ginawa niya sa'yo at nagkaganyan ka na parang nanunumbat? Hindi ko masasabi sa'yo. Pwes, kinalulungkot ko. Ikaw kaya? Wala ka bang mabigat na dinadala sa iyong konsyensya? Oo. Meron. Pero hindi masyadong seryoso. Pwede ba pabayaan mo na ako? Ang katunayan, sa tuwing magkakaharap tayo, nasisira ang disposisyon at araw ko. Gusto mong marinig ang istorya ng buhay ko? Kung ipapangako mo, sasabihin mo ang katotohanan. Pangako. Nakikinig ako. Alam kong wala kang kinalaman sa apoy. Alam kong wala ang Angelica. Pero ang pulseras, ninakaw ba niya sa'yo? Kaya ka ba napilitang siya'y iwan? Dahil hindi mo kayang paglabanan? Sa kasawi ang palad. Yan ang totoo. Pero sinikap mong ibigay sa kanya ang lahat. Ang mapaginhawa ko siya. Subalit ang tadhana ay malupit sa kanya. Pero ayon sa iyong sinabi, mababa ang kanyang moralidad. Ang pagnakawan niya ng alahas ang asawa ng iyong papa. Hindi naman kaya pinagbintangan lang ng iyong madrasa ang kawawang babae? Mahirap na babae si Angelica pero tapat siya. Ginawa niya ang lahat para tulungan si Marimar. Kung ganun sawing palad talaga siya. Akala ko hindi na muli akong titingin pa sa kahit kaninong babae. Hanggang sa nakita kita. Pero yan ay marahil sa malayo ka lang sa kanya ngayon, hindi ba? Oo, at hindi. Si Marimar ay marugdog sa kanyang pag-ibig. Sa lahat ng bagay. Pues hindi ako. Alam mo ba na tinuturing kong isang insulto na kaya mo ako gusto dahil kamukha ko siya? No, makaiba kayo. Bakit kilala mo ako? Ikaw ay... Aber, tingnan mo mata ko. Tingnan mo mabuti. Pareho ba ang kulay ng kay Marimar? Ang bibig niya. Parehas ba kami ng mga labi? No. Ang sa'yo ay mas mapang-akit. O masigit pa. Gustong-gusto talaga kita. No. Puno ka pa rin ng alaala at iyan ang problema mo. Gusto ko namang iba. Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Isang pag-ibig na lubos. Walang anino ng karibal. Pag-ibig na para sa akin lamang. Pag-ibig na may sakripisyo. Yun ang gusto kong pag-ibig. Sa palagay mo meron ka ng ganun? Oo. May bibigay ko sa'yo. Napaka-inosente mo, Renato. At sa akala mo naman magagawa ng basurang yun na nakawan ako. No, mahal ko. Binigay ko yun. At binigay ko rin. Sa paslupang yun ang kwintas ng aking kapatid na si Antonieta. At totoo. Totoo na pinilit kong kunin ang basura sa may putika ng gintong pulseras. Oh, huwag mo kong tingnan na ganyan. Inihagis ko ito sa may putikan. Sinabi ko ito ay galing sa ina ni Sergio. At kung makukuha ito ng ngipin niya, ito ay sa kanya. No, sa palagay ko eh. Nabibiro ka lamang, Angelica. Nako, ang eksena ay parang drama. Sana napanood mo ito. Ang walang hiya, para patunayan kay Sergio ang kanyang pag-ibig. Ibinaon sa may putikan ng kanyang bibig at kinuha ang pulsera sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin.
Tama nga pala. Kung ganun, hindi ako nagkakamali. Si Marimar ay hindi isang magnanakaw. No? No? Aba, syempre hindi, no? Na, 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 na. Halika, tingnan natin kung sino. Corazon! Aking iha! Ang mahal kong Marimar! Pero napakaganda! Ibang-iba ka na! Hindi na kita nakilala, no? Ibang-iba na siya, Padrecito. Hindi ko inisip na magkikita tayo rito, Padrecito. Kararating ko lang galing sa Mexico. Ay, Diyos ko. Ano nangyari sa'yo, Marimar? Lalabas ng bata, Padrecito. Ang batang nasa loob ni Marimar mukhang lalabas na sa mundo. Naku. Senyora? Senyora? Ang aking anak. Ang aking anak. Ay, pero ang liit-liit niya. Ay, lalabas niyo na siya pagkaraan na ilang araw. Hindi ko siya pwede magtagal dito ng 15 minutos. Kailangan balik siya doon sa nursery. Babalik ako mamaya para kunin siya. Ang liliit na kanyang mga kamay. Tingnan mo siya, Padrecito. Isang maliit na anghel. Ay, kaya naman palang maliit lamang din ang aking tiyan. Napakaliit ng aking anak, Padre. Akin siya. Akin siya, akin siya, akin siya, akin siya. Mula sa aking puso. Isinilang ko siya, Padre. Hindi niyo na alam kung anong pakiramdam ko, Padre. Masaya ako ng labis-labis na hindi ko maipaliwanag sa mga salita. Mamahalin kita ng gusto, aking anak. May dahilan na ako para mabuhay. Hindi na ako mag-iisa sa mundo. Salamat, mahal na Birhen. Salamat. Intindihin mo. Si Nicandro ay kailangan makabalik kaagad. E pinagtatanggol mo yung lalaki. Tinatakot niya ako. Ginagawa ko ito para iligtas ang iyong reputasyon. Kailanman na hindi ko kailangan ng suporta na ganyang kababa. Ano sa palagay niyo? Mababa ang presyo. Wala kang ibang offer. Sige, hindi na pwede. Gusto mo nang pumirma. Oh, Bernardo. Anong gagawin niyo, Don Gustavo? Belia, por favor. Saka ka na bumalik. Saka na tayo mag-usap. Wala kayong pipirmahan. Pero Belia... Ang taong yan ay walang hiya at may masama siyang binabalak laban sa inyo. Hindi ako papayag. Huwag mo siyang pigilan. Si Gustavo'y gustong ibenta ang kanyang parte. Bakit mo pipigilan? Kung magbebenta siya, hindi sa iyo. Belia, nakikiusap ako. Umalis ka na muna. Kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago isip ko. Gusto ko na makaalis dito. Anong pakialam ko kung malugi man ako o manalo ng 1 o 2 piso? Pero hindi ako makakapayag na pagsamantalahan kayo ng taong ito. Tumahimik ka o tatawag ako na security, Belia. Ang pangalan ko hindi Belia. Siya nga. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tunay mong pangalan? Oo, bakit hindi? Hindi ako si Belia. Ang pangalan ko ay Maria del Mar. Maria del Mar. Oo, Maria del Mar. Akong iyong anak, Gustavo Aldama. Akong iyong anak. Papa! Papa! Sumagot ka! Ay, huwag niyo kaya may mangyari sa kanya. Diyos niyo, Papa! Una, gusto kong magahit. Sandali ho't kukuha ko ng... Nasa banyo. Electric shaver ka. Please lang. May darating akong bisita. Gusto kong maging presentable. Sige na.
Pero, senyor, Sandali lang, kahit ako. Hindi ko kailangan ng salamin. Sige na, please lang. nabitiwan niyo ang... Senyor? Senyor? Oh, Diyos ko, ano nangyari sa inyo? Senyor, por favor, sumagot kayo. Senyor! Ano nangyari? Patay niya yata siya. Patay na nga siya. Kailangan niya. Maiwan ka muna kay Corazon. At kay Pulgoso. Pasensya ka na kung aalis na naman ako na matagal, mahal ko. Si Senyorita Esperanza. Tumatawag siya mula sa telepono sa klinika. Hello? Marimar. Tia, Bakit po, Tia Esperanza? ang iyong papa. Patay na ang iyong papa. Bilisan mo, Nicandro. Maaga pa naman. Mamaya na lang natin puntahan ang iyong asawa. Gusto ko nang pumunta. Ihanda mo na ang kabayo at umalis na tayo. Huwag kang suplada. Bigyan mo akong konting respeto, Nicandro. Bitiwan mo ako. Kalimutan mo muna si boss. Mamaya pa yon. Isa pa, hindi ka na niya mahal. Nandito ako nagmamahal sa'yo. Huwag ka nang pumalag. Huwag ka nang magmatigas. Paliligayahin kita. Bitiwan mo Kailangan ako! ko na isang babae. Bitiwan mo ako, Nicandro! Isang babaeng magandang tulad mo. Gusto kita. Liligaya tayong dalawa. Bitiwan mo ako! Hayop ka! Bitiwan mo ako! Oh! Niloko kita. Ako nagpapadala ng sulat sa'yo. Pero ngayon wala na magliligtas sa'yo. Nicandro! Bitiwan mo ako! Taklolo! Sumunod ka lang sa gusto ko. Tumahimik ka lang. Walang masamang mangyayari sa'yo. Sige na. Kumayag ka na. Bitiwan mo ako! Taklolo! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo siya! Walang iya ka! Pinatay mo siya, Renato! Pinatay mo siya! Papa, bakit mo pinatay si Nicandro? Dahil nga sa gusto niyang halayan si Angelica. Pero Papa, Si Angelica ang may kasalanan. bakit? Si Angelica nga'y may kasalanan. Pinaniwala ni Nicandro na may babae ako. Ang akala niya maghihiwalay kami. Kung magalit siya sa akin. Balak nga niya itong halayan pero dumating ako. Siya ang unang bumunot. Pero naunahan ko siya. At napatay ko. Pwedeng palabasing ipinagtanggol mo lamang si Angelica. Hindi ko maaaring sabihin sa pulis na kaya ko siya pinatay. Dahil naghinala ako kay Angelica. Kailangang tulungan mo ako, iyo. Gagawin ko, Papa. Saan mo ko pwedeng itago, iyo? Sa palagay ko, ang pinakamagandang lugar ay sa Valle Encantado. Pero relax ka lang muna. Kinukonsensya ako. Ipinagtapat sa akin ni Angelica ang kanyang ginawa, anak. Anong sinabi niya, Papa? Ang kanyang ginawa kay Marimar.
Anong ibig mong sabihin, Papa? Si Marimar, ang kawawang inosenteng bata. Si Marimar, wala siyang ninako na kahit na ano kay Angelica. Pinahiram niya ito sa kanya. At pinahirapan niya ito ng katakot-takot sa kabila ng alam niyang nagdadalang tao ito. Nagdadalang tao? Si Marimar nagdadalang tao? Oo, sir. Namimot. Excuse me, pwede ka bang malaman kung saan gaganapin ang konferensya ng turismo? Marimar? Pero hindi ako nagkakamali. Ikaw nga si Marimar. Naintindihan ko. Napagkamalan din niya ako katulad mo, Sergio. Oo, Bella. Siya rin. Siya ang aking papa. Papa, si Senyorita Bella Aldama. Totoo ba sinasabi mo sa akin? Nasa si Renato. Sa isang lugar ang tinatawag na Valle Encantado kay Sergio. Ito ang kanyang address. Nagdadalamhati ka pa rin sa pagkamatay ng iyong anak. Pinaparusahan ako ng Diyos, Antonieta. Dapat ka lang parusahan. Walang kapatawaran ang ating ginawa, Angelica. Yan ang dahilan kung bakit ako umalis. Aba, kailangan gumawa tayo ng paraan. Kailangan habang buhay siya mawala rito sa asyenda at sa buhay ni Sergio. Alam mo na bang yung gagawin ni Candro? Siyempre, senyora. Pero, paano matatanda? Magtatakbuhan sila pag nasusunog na ang kubo. Paano kung hindi? Pues problema na nila yon. Nasusunog ang iyong kubo kagabi, Marimar. Ang mga lolo't lola mo. Ang mga lolo't lola mo ay namatay sa sunog. Ang kailangan ko ay karamay at hindi kaaway. Alam ko na si Renato Santibáñez at ikaw ay nagiging medyo malapit sa isa't isa. Alam mo na pala. Alam mo na palang lahat. Bahagi ng gawain. Ikaw ay may pagtingin sa kanya, hindi ba? Hindi ba sinabi mo na alam mo? Oo. Si Renato ay pinagkakainteresan mo, hindi dahil gusto mo siya. No. Pero dahil alam mo na meron siyang lupain. At inaakala mo mapapakinabangan mo siya. Talaga? Ang gusto ko kay Renato Santibáñez ay ubusin niya ang lahat ng kanyang pera. Natuluyan siyang masira sa sugat, na matalo siya ng todo. Hanggang sa umabot na maobliga siyang isanla o ibenta ang kanyang lupain. At bakit? Sa bandang huli mabili ko na yon. Maglaro ka pa para makabawi ka. Wala na akong pera. Pwede ka pumirma ng IOU, Renato. Tatanggapin kaya nila? Aba, syempre. Huwag ka mag-alala. Meron tayong impluwensya. Ikukuha kita. Kailangan mo itong pirmahan, tapos magpatuloy ka na sa paglaro. Naintindihan mo? Sige nga, Brenda. Ikuha mo ako. Bahala na. Babalik ako, Renato. Hayaan mo siya maglaro. Sagot ko siya. Yes, ma'am. Bigyan mo ako ng chips. Pero sana ako'y pakikiusap. Pera, ano? Sana, senyora. Pera. Para maglaro ngayong gabi? Hindi, senyora. Sa pagkakataon ito, hindi para sugal. Kailangan ko ng pera dahil darating dito sa Valle Encantado ang aking asawang si Angelica. Sa wakas, darating ka na rin, Angelica. Matutupad ko na ang aking pag-iganti sa iyo. Mapapahiram mo ba ako ng pera? Malaki na ang utang mo sa club. Oo, alam ko. Kaya lang talagang matindi ang pangangailangan ko ngayon at darating ang aking asawa at anak. Pautangin mo sana ako kumahal. Sige. Pahihiramin pa rin kita. Pero mangangailangan na ako ng collateral bilang garantiya na babayaran mo ang buo mong utang. Handa akong pumirma ng kahit na ano kung gusto mo. Kahit ano man? Oo, senyor. Ang intindi ko, meron kang isang hacienda sa Mexico. Tama ba yan? Oo, totoo nga yun. Well, mapapahiram kita ng lahat ng perang kailangan mo kung ibibigay mo sa akin ang titulo ng iyong hacienda.
Si Angelica. Oh, nandito pala si Senyora Albamo, ang may-ari ng club. Ipakikilala kita sa kanya, Angelica. Senyora Bella, siya si Angelica ang aking asawa. Glad to meet you, Angelica. Pero, ang babaeng to ay si Marimar. Heto, ang mga papeles ng Hacienda Santibanez. Nasa akin ito. Dahil pinahiram ko ang iyong papa ng napakalaking halaga ng pera. Pagdating ng araw na hindi siya makabayad, makukuha ko ang inyong hacienda. O bakit ka nanlulumo? Dahil hindi ako makapaniwala. Ang papa ay nangungutang at ang ginagawa niya garantiya ay ang hacienda. Kung ayaw mong maniwala, ipapakita ko ang mga promissory notes sa pinirmahan niya. Ang hacienda ay hindi lamang kay papa. Akin din yun. Alam ko yun. Kaya nga yung parte lamang niya ang ginawa niyang collateral. Pero naka-mortgage na yun. Alam ko rin yan, seryo. Sinabi ng abogado ko. Sinabi sa akin ni Brenda na nagbitiw ka na raw sa iyong trabaho sa club. Totoo. Pinaplano mo bang umalis ng club muna at ng Valiant Cantado pagkatapos? Nagmamadali ka masyado. Hindi nga kaya. Kung hindi ka na magtatrabaho para sa akin, mapipilitan akong pagbayarin ka ngayon din ang buo mo pagkakautang. Bayaran mo ako. Paano naman kita mababayaran? Wala nga akong pambayad. Hindi ko yung problema. Balak kong magtrabaho at magtipid ng gusto para makabayad sa aking mga pagkakautang sa iyo. I'm sorry. Hindi na ako naniniwala. Tingin ko sobra na ang naging pagbibigay ko sa iyo. Tama nga ang aking anak. Sa ano? Na sobra-sobra talaga ang iyong paghihigante, pero ito naman ang masasabi ko sa iyo na kailanman ay hindi ka magtatagumpay. Marimar Perez. Samahan ninyo ako kung pwede. Pagdating ng iba pang imbitado, pwede nang simulan ang seremonya kung saan gusto kong masaksihan ninyong lahat. May natatandaan ka ba dito, Angelica? No, ayoko! Ayoko! Ano nangyari? Ayoko! No! Lumapit ka dito, Angelica. Sinabi ko lumapit ka dito. Gusto mong mabawi ang mga ito? Hindi ba? No. Por favor, Marimar, no. Ayoko, por favor, maawa ka sa akin. Por favor, maawa ka sa akin. Pambihira talaga. Gagawin nga ni Marimar. Para sa akin eh, hindi ito dapat mangyari. Pero bagay lang kay Angelica. Dahil talaga namang malupit siya sa kanya. At isa pa, may kasabihang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Maawa ka. Gawaan mo ako. Diyan ka lang. Diyan ka lang, Angelica. Para magawa mo na, ang kailangan mong gawin lang nakaluhod. Katulad ng ginawa ko noon. Ay, ano ba ito? Isang paghihigante, Natalia. Isang malupit na paghihigante. Marco, kunin mo itong mga papeles at ibaon mo sa putikan. At siguraduhin mo na nakalubog ng husto ang mga ito. Hindi niyo ba nakikita ang gusto niyang gawin? Nakakahiya, Renato. Nakakahiya! Well, Angelica, lumuhod kang muli. Ngayon sa may putikan. At sa iyong mga ngipin. Narinig mo mabuti? Ng iyong mga ngipin. Pulutin mo ng isa-isa ang mga papeles. Gawin mo, Angelica! Kung gusto mong iligtas ang iyong asawa at ang hacienda, gawin mo! Ano pang gusto mo?
Magaling, Angelica. Pero hindi mo gusto ang bayan. Sa lahat ng kasamaang ginawa mo sa pobreng nilalang, ang kabayarang ito ay kulang pa. Ang isa pang nagkasala ng lubos ay ang lalaking yon. Si Sergio Santibanez. Alis na ako. Sir, Pabayaan mo ako umalis. Hindi ko na kaya sikmurain ang nakikita kong ito. sabi mo sa akin kung ano gusto mo, Sergio. Ang ama ko ang gobernador ng Valle Encantado. Wala, Natalia. Wala. Si Marimar o si Bella Aldama. Kahit ano pa ang gustong itawag niyo sa kanya, iisang tao lamang yan. Siya rin ang aking asawa at may karapatan siyang gawin ang ginagawa niya. Kahit ano pa ito. Sergio! Sergio! Pwede mo nang linisin ng iyong mukha, Angelica. Umiyak ka. Umiyak ka kung gaano mo kaya. Pero hindi ang mga luha mo ngayon. Umiyak ka ng luha ng pagsisisi kung kaya mo lang. Ang paghihiganti ko'y hindi pa tapos, Angelica. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsaksi rito. Maaari na kayong umalis. Marco, magtanim ka ng mga rosas sa putikan bilang alaala. Hindi ka kailangan ng aking anak. Kaya ko siyang bigyan ng proteksyon. Hindi kanya kailangan. Akin lang siya. Akin lang. Hello? Sino to? Hello, Sergio. Hi, Manso. Bakit ganun? Oo, naintindihan ko. Isang flight lamang patungo sa Valle Encantado. Di mo pa ka ng aeroplano? Sagot mo? Oo. Alright, sige. Darating ako. Eksakto sa oras, sa airport. Minsan pa sa Valle Encantado. Kailangan makita ko si Marimar at ang aming anak. Ano nangyayari dito? Bumababa ang paglipad natin, ano? Magdasal na kayo dahil babagsak tayo! Diyos mío. Tulungan niyo ako. Alisin mo ito. Tulungan niyo ako. Pakiramdam, nadurog yata mga buto ko. Paano nangyari? Unti-unti, nawala ng altitude ng aeroplano. Mabuti na lang at buhay pa tayo. Bakit iniwan ko pa ang piloto? Hindi ko na alam kung paano bumalik. Naligaw na yata ako.
Diyos ko, lalo yata na infeksyon. Oh. May helicopter. Ako na yata hinahanap. Hoy! Ah! Oh. Oh. Ah. Kailangan kong pumunta at hanapin siya, Padre. Ikaw? Alam ko na maaari kong matagpuan kung nasaan si Sergio. Ang sinasabi dito sa news bulletin na nahulog daw ito sa malawak na kamundukan, Iha. Kailangan mo ng maraming guides para tulungan ka sa paghahanap doon sa bundok. Sila ang nakakaalam ng lugar. Kailangan mo ba ng tulong ng Senyor Gobernador? O kaya, ibang tao pa. Sino? Rodolfo Sangenis. Sa bandalong pa tayo, Padre. Baka nandun siya. Sa bandalong tayo. Bakit Burgoso? Bakit Burgoso? Bakit? Nandito siya! Siya na nga! Si Sergio! Pero patay na siya! Diyos niyo, Sergio! Si Sergio patay na! Titingnan ko, Iha. Asyenda ng Pamilya Santibanez? Perfecta. Si Senyor Renato ito. Senyor, mabuti tumawag kayo. Tumawag ako para malaman mo na ipagbili na namin ang asyenda. Ikaw? Oo, ako. Belia Aldama. O Marimar Perez. O kung ano man ang gusto mo. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo pa nahuhulaan? Ako, ang bagong may-ari ng Hacienda Santibanez. Sa Hotel Valle Encantado, por favor. Mama, pakibilisan lang, por favor. Siya kaysa sa akin. Hayop siya. Maldita demonya. Sinusumpa ko ang araw na dumating siya sa ating mga buhay. Hindi ako nagsisisi at sinaktan ko siya. Hindi ako nagsisisi. Por favor, Angelica. Magsisi ka sana sa Diyos. Bumalik ka sa Sarte de la Costa. Sirain mo siya. Sirain mo siya. Sunugin mo ang asyenda. Tayin mo siya. Sunugin mo siya.
Angelica! Angelica! Mahal ko. Ayon sa batas, dahil walang tumututol, I declare you man and wife. Pakipirma lang ang mga papeles. Tingnan mo, anak. Ang lalaking kinakasal ay iyong papa. Si Sergio Santibanez. Ang iyong papa ay nagpapakasal kay Inocencia del Castillo dahil sa kanyang pera. Oo, makinig kayong lahat. Si Inocencia del Castillo ay bumili ng isang asawa kahit hindi siya mahal. At iniwan niya ang aking anak ng walang papa. Ang nagawa ko ay malaking iskandalo sa buong pueblo. Yun na lang ang pinag-uusapan ng lahat ng tao. Pero sino ba ang nakialam noong namatay sa sunog ang aking mga lolo nang dahil sa kagagawa ni Angelica? Sino bang tumutol ng pusasan ako't itapon sa kulungan? Kahit na ako'y inosente. Sino nag-alala kung ako man ay hinamak nila? O pinagtawanan? O ipinahiya? Pinagtabuyan sa kalye? Ipinakuha ng mga ngipin ng pulseras sa maitim na putikan? Sino nagtanggol sa akin, Padre? Iha. Hindi maaari. Sa buong buhay mo, yan na lamang ang iyong iisipin. Oo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Mexico. Bumalik ako at hinanap kita dahil ayoko mawala ka sa akin. Marimar, nakaukit ka na sa aking isip. Sa aking puso. Huli ng lahat, Sergio. Huli na. Ano ang iyong pinangako kay Inocencia? Kung makaligtas siya sa operasyon, lulubayan na kita ng tuluyan. Ngayon din sinabi ko sa kanya, buhay man o patay siya, hindi na ako makikialam pa. Sa kabila ng katotohanan, hindi ba nagbabago ang isip mo? May konting ang nagbago. Pero nangako ako sa kanya, Sergio, na kung mabuhay siya, hindi na ako babalik